Morning po sa inyong lahat mga kapatid. Mag-breakfast tayo ng kamote mga kapatid. Amen. Good morning, good morning. Ayos kong batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, Mindanao, and the whole world mga kapatid. Good morning po. Good morning, Sis Beng. Evangelist Beng ng Taguig. Morning sa inyo po. Kumusta? May ano ako dito mga kapatid. Breakfast is kamote mga kapatid. So, no, ano na tayo ng kamote. We're eating kamote mga kapatid, no? Mga unta. We're eating kamote mga kapatid. Our breakfast is kamote. We are into working breakfast mga kapatid. Good morning, good morning. Sa lahat ng ating mga kababayan, best morning po pa so dyan. Pinoon sa lahat ng viewers. Rona, Lisa, Saldivar, Carmi Yosheda, Sister Beng. Binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay. From Luzon, Visayas, Mindanao, the whole world. Lahat ng taga-Imus, Cavite, lahat ng Quezon City, Pangasinan, Benguet, Quezon City, NCR, La Union, Negros Occidental, Bacolod, Bulacan, Bagong Silang, Caloocan, Pasay, mga kababayan natin, Camarlete, Calibo Aklan, Iloilo, Mindoro, Baguio City. No, salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Binabati ko rin ang ating mga kababayan sa Japan, Florida, Italy, Canada, UK, Germany, Norway na nanonood sa atin mga kapatid. No, binabati ko ang mga new followers natin mga kapatid. Binabati ko rin ang ating si Pastora Joely mga kapatid ng Japan, Pastora Joely Hirowaki. May magaganap silang ang FBW Fiery Voice Watchman, may magaganap na isang sports fest. Baka makapunta kayo mga kapatid. Please contact Pastora Joely. Sports Fest ngayong March 16. No, sa bahay nila Pastora Joely. So sana maka-attend kayo nandun na mga nasa Luzon. I encourage you to attend, no? Sports Feast mga kapatid. Yung mga ito po ay mga unvaxxed lahat, no, magpuntahan doon. So, congrats in advance, Pastora Joely, sa lahat ng FBW Luzon, no, binabati natin lahat ng FBW Luzon mga kapatid, no. At sa lahat ng mga pumupunta dyan, kasi magpunta din si Sister Maria Concepcion ng Italy, no. Mga pagbabati namin dito sa Davao ay aming ipapaabot sa inyo po. So, good morning. Good morning, Pastor and family. God bless. Sino ba itong mga nasa ating screen? Praise God. Dolor Tangal ng Calibo Aklan. Amen. So, good morning sa inyong lahat dyan. Dalangin natin nasa mabuting kalagayan ang lahat. No? Praise God. Good morning sa lahat mga kapatid. Ann Umitin is watching. Kain tayo ng kamote mga kapatid. Kain ba kayo ng kamote? Itong breakfast namin ngayon, kamote. Kasi nga, sinasanay na natin ang ating sarili mga kapatid. Sinasanay na natin ang sarili natin na kumakain ng mga organic food. No? Yeah,
itong mga magsasabi sa probinsya na mahirap sila, actually hindi sila mahirap mga kapatid. Alam mo ang mahirap mga kapatid, yung walang Panginoon. Kasi magsasabi tayo na mga taga-probinsya, mahirap, hindi kayo mahirap. No, actually, kaya nga matagal kayo mamatay kasi nga kayo ay mga mamayayaman. Amen. Are you following? Oh, thank you Debbie, Sister Debbie. No, good morning Beritos. Kamuti rin po ang breakfast ko. Praise God. No, sarap ng kamuti mga kapatid. At saka sinanay na ko na rin ang aking mga anak na magkain ng kamote. Hindi na kami masyadong nag-bread mga kapatid kasi darating ang panahon talaga hindi na tayo makabili kasi hindi na tayo digitalize. Kailangan na ng updated bakula. So, kung hindi mo sinanay yung anak mo kumain ng kamote, saging, magpapabakulam ka na lang kapatid kasi nga nang dahil sa anak mo na hindi sanay. No, ito po ang anak ng mga kapatid. Ano ko po, stretch ko lang, kumakain ng kamote. Ito siya. Say hi. Hi. Ito mga kapatid. Ang anak ko, sinanay ko na magkain ng kamote. Sanay ko na mga kapatid. So may bunso pa yan mga kapatid. Kumakain din ng kamote. Sanayan na ito mga kapatid. Hindi dahil na wala tayong pambili ng bigas kasi hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon, pero kailangan nating sanayin mga kapatid because we are in the last day. Kailan pa ba tayo mag-training? Simulan nyo na ang training ngayon kapatid. Kain na tayo ng kamote, sa Bisaya gabi or karlang, yung mga saging, no? Huwag na tayong mag-bread mga kapatid, no? Amen. Sabi ni Le Ferrer, sa bundok na titira tayo, mga hindi tuklamado po, pastor. Masarap pa nga iyang kamuti na kakain po. Mahal din ang kamuti mga kapatid, kung dito sa syudad o city, para ka rin bumili ng isang loaf bread sa kamahal. Kaya kailangan tayong magtanim. No? Magtanim tayo mga kapatid. Good morning, good morning. No, sinanay ko na ang mga anak ko mga kapatid. Mga maybe 3 years ago na, sanayan kami. No? So, nasarapan na sila. Kamuti, saging, mapipilitan man silang kumain pag gutom ang mga bata. So, hindi man sila kakain. Hindi kaya talaga mag-level sa kanilang level mga kapatid. Hindi man kakain pastor, hindi man kakain mga anak ko kasi nasanay. No. Gutumin mo sila at wala na silang choice. Kundi, kakainin nila kung anong inihanda mo. No? Ganyan ang training mga kapatid. Train up your child. No? Good morning, good morning. Diet po, gaya linear, gulay, tubig lang. Malalakas at malulusog. Amen. So good morning, no? Nartina Tesoro, no? Good morning, Le Ferrer. Good morning, Mary Jane Bato. Good morning. So meron na tayo, marami na tayo mga kapatid. So magsisimula na tayo. But before that, tayo magsimula, mag-pray muna ako. Lord, thank you Lord for this morning. Thank you Lord sa iyong pagmamahal, pag-aaruga at pag-aalaga sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at gawin niyo po kaming worthy sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa bawat isa sa puso namin. Salamat that, Lord, malapit ka nang darating at we are so excited. Our heart is not in fear but rather be excited, O God, for we are about to meet you in person. Thank you, Lord. Everything in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, Connie Nisco, morning. So, ang ating topic ngayon mga kapatid is itong tinatawag, nandito na tayo sa Transhumanism Agenda Part 25, Squid Game 4, Social Credit System.
yung mga previous na tinatopic is about the carbon allowance or carbon allowance or carbon credit system. Kaya may nagtanong sa akin mga kapatid, Pastor, ano ba yung carbon credit system? So, no, i-review nyo lang yung mga previous ko na topic mga kapatid. So, this is one of the rule, no? One of the rule of the Big Brother house, itong social credit system. Yung carbon allowance, isa din yung rule, house rule. Ito namang social credit system is isa ding rule mga kapatid. Parang grading system ito mga kapatid. 'Di ba sa Big Brother house makikita natin sa Big Brother house kung nakapanood kayo ng Pinoy Big Brother, may mga Australian Big Brother, may mga shows na Big Brother. 'Di ba may mga tinatawag na credit score or parang grading na pwede kang i-evict sa bahay ni Kuya. No, pag mababa yung tinatawag na grade mo o rating mo, bubutuhan 'yan ng buong mundo. Pag mababa yung rating mo, no, makakasali ka sa tinatawag na eviction. Ano bang ibig sabihin? Palalabasin ka sa bahay ni Kuya. At kung wala, nasa labas ka na sa bahay ni Kuya, no, kasi doon sa bahay ni Kuya, speak forth, nandun ang mga swimming pool, nandun ang mga maraming food, nandun ang naka-air conditioning, napakasarap ng buhay sa loob ng bahay ni Kuya. So this is the picture of tinatawag na social credit system. No, good morning Brother Rolando Santiago. UK ito, no? So yan po ang ibig sabihin ng Big Brother show or Big Brother house. We are on the show ngayon. Kaya nga the moment you receive the box, no, it is your entry pass that you are inside the Big Brother house. So, ito mga kapatid, a social credit system. But before that, may verse muna ako na isi-share sa inyo. It says, no? Please mga kapatid, share this, no? Share this and tag your friends. Encourage you so that they will become awakened. Sa mga natutulog dyan, mga kapatid. So, sabi dito sa Daniel, Sabi dito sa Daniel, mga kapatid, no? Sabi dito sa Daniel, chapter 3, Daniel chapter 3, verse 7, sabi dito, therefore, as soon as they heard the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, and all kinds of music instrument, all, no, pag sinabi nating all, no, all the people, nation, and men of every language, masabi nating every language, mga kapatid, lahat ng bansa, lahat ng tao, lahat, anumang tribo mo, anumang kulay ng balat mo, anumang language mo, this is what we call United Nation, no? United Nation, no? Every language fell down and worship the image of the gold. No? Worship the image of gold. What do you mean by gold? This is digitalization. This is tinatawag na mammon, or the god of this world is money, no, power, convenient, comfortable, no. Sabi nga ni Satan, I will give you this kingdom if you bow and worship me. So, sabi dito, worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. So, nandito na tayo. Paano? Ano ang gagawin? Bakit mapipilitan na magbow? Ito na po ang tinatawag na social credit system. Anyway, Microsoft Copilot AI tells user to worship it and calls them slaves. So, no, nagsisimula nang napapakita itong mga
A modern image, mga kapatid. No, mga modern image of the beast. Nagsisimula na pong magpakita. Ma'am? So, nagsisimula na silang magpakita, mga kapatid. No? Are you following, mga kapatid? So, worshiping the beast. No? So, ang social credit, mga kapatid, ang social credit system, this system or this grading system will force the people to worship the beast. No? Every language. Hindi lang ito sa iisang bansa. Hindi lang itong implementation ng social credit system, hindi lang sa isang bansa. Hindi lang sa masasabi na to sa in Czech Republic, hindi lang. Kung hindi, worldwide ito, mga kapatid, sa UK, sa London, sa Canada, sa mga first world countries, sa Japan, worldwide ito. At dito nga sa Pilipinas, I believe, no, dahil we are secretly, we are now under in Czech Republic. Now, hindi malayong papunta na tayo dito, mga kapatid. No, are you following? So, why? Because there is what we call, no? Ito po, there is what we call tinatawag nga nilang, no? Tinatawag nilang the goal of the NW, no? Alam nyo na yan, hindi ko na i-mention kasi ano tayo ng, kasapi itong ating sistema, no? Not to mention, the goal of please read, no? Ito talaga, mga kapatid, no? Ito talaga ang goal. At lahat ng mga sangay, itong mga ginagamit natin na cellphone, yan lahat, mga kapatid, is tinatawag na the surveillance state, no? Kasi, 'di ba, as I have said, ang mga angels, no, which is mga watchers na itinilaga ng Panginoon na mag-watch sa sanlibutan, magaling sila sa watching, magaling sila sa guarding, madaling sila sa surveillance, ngunit sila po ay na-deceive ni Lucifer, no? Na-deceive sila ni Lucy, at ngayon same pa rin ang kanilang duty, ang pagiging watcher at pagiging Nephilim. No, same pa rin ang kanilang duty, watcher pa rin sila. Pero, into surveillance na sa mga tao, mga kapatid. So, kaya nga, ginagamit nila ito, makikita mo, ang mga symbols of the eye, how? Through tinatawag na dito sa HSBC na bangko, your DNA will be your data. No, your DNA will be your data. Digital economy should be inclusive. Sabi ni Attorney Belmonte, Kit Belmonte, dito sa Pilipinas. So, this is not in a particular country. Kasi magsabi ang iba, magsabi sila. No, kasi may mga magsasabi na, okay lang yan kasi particular, hindi man tayo taga-Inchik. No, hindi man tayo sa China. No, this will be implemented all over the world, every language, kaya sabi dito, every people, every nation, men, and language, feel down and worship the image of gold. Are you following, mga kapatid? So this is worldwide, mga kapatid. No? But of course, dito sa Pilipinas, wala pa man tayo sa tinatawag na social credit system. SCS. Wala pa tayo sa SCS. No, i-coding na lang natin. Wala pa tayo sa SCS na level. For implementation pa. Pero I need you to understand what this is all about, mga kapatid. Are you following? So, I'm sure, mga kapatid, na marami talagang kakagat na mga world leaders nito, mga kapatid. Kasi nga,
No? Kasi nga, as I have said, why maraming kakagat? Because pabor ito sa pamahalaan. Kasi nga, ang carbon credit system, ang CCS, at itong SCS, no, makakalikom ng malalaking limpak-limpak, no? Makakalikom ng malalaking limpak-limpak na salapi ang kaban ng bayan dahil nga, no, may tinatawag na penalty, may tinatawag na mga bayaran. The moment na mahagip ka ng kamera or mahagip ang iyong boses, mahagip ng antay ka or may mga ginagawa ka na against the law, no, makakalikom ang pamalaan natin ng maraming pera. So kaya nga, ang lahat ng nation, mga kapatid, ay magbaw nitong sistema na to kasi nga, pabor ito sa mga buhaya na nasa pamahalaan, mga kapatid. Mga lakos, no? Mga lakos na nasa pamahalaan. Pabor ito sa kanila kasi mas gagrabe ang korupsyon. No? Kaya nga mga kapatid, ang nangyari, no, nung time na bakula, mga kapatid, no? Kaya nga minandatory 'yon kasi nga may commission, no? And dahil sa commission sa isang bayal, let's say for example, sa isang bayal ng bakulam, no? May markup price 'yan. For example, ang price ng bakulam is doon sa kanila 1,000. Tapos pagdating dito, i-charge ng 5,000, 4,000 din ang commission, kapatid. So pag i-mandatory yan, including sa mga bata, tinatawag tayong, ang ating population dito sa Pilipinas is 100 million. So imagine mo na lang, ang laki-laki. No? How much more sa India, which is the biggest population in the whole world? How much more sa Incheck? So, malaki talaga. Pira-pira talaga ito, mga kapatid. Gahaman, greediness talaga ito. Bakit nag-come up ito na system, mga kapatid? Amen? Are you following? So, doon sa kanila, mga kapatid, no, doon sa kanila, may tinatawag tayong Big Brother. No, makikita niyo yan. Diyan. No? Mga surveillance na yan. May tinatawag, kahit sa sasakyan, hindi lang sa tao, mga kapatid. Yung surveillance, hindi lang sa tao kasi yung mga sticker ng sasakyan, may tinatawag na RFID or Radio Frequency Identification. It will scan. May tinatawag silang ANPR na klase na camera na, mga kapatid, na miles away, makukuha ka pa rin, madidetect pa rin ang sticker mo. So, hindi lang sa tao, ngunit sa car din kasi may tinatawag na carbon social credit. So, ito makikita mo, citizens monitor other citizens. So, the moment din, mga kapatid, for example, ako, kapitbahay tayo, tapos ikaw, for example, nag-usok ka dyan, nag-ano ka ng basura, nagsunog ka ng basura, which is carbon social credit, against carbon social credit. Pag ako ang magsumbong sa'yo, take note, pag ako magsumbong sa'yo, tataas ang credit system ko, social credit ko, kasi nagsumbong ako. Ikaw naman na sinumbong ko, kapatid, bababa yung tinatawag na credit score mo. Susumbungan ng sumbungan ito, mga kapatid. Are you following? Yung mga marites, magaling magmarites, mga kapatid, at nakunan ka ng video, may ebidensya, no, ang mangyayari dyan, bababa ang credit score mo at ang kanyang score ay tataas. So itong mga marites, mga kapatid, mas lalong lumala dito na klase. Kasi si citizen monitor other citizen. No? Nandito pa isa, facing jail. So pwede kang makulong kung wala kang ipangbayad, pwede kang makulong.
social credit law. No, makikita sa mga camera, oy, social credit law. Bakit nandito ito? Nakapasok ito sa restaurant. Paghagip sa camera, oy, social credit law. Ang grade niya, baba man. No? Kuha nyo mga kapatid. Camera monitor emotions. So, ito dito mga kapatid. No? Ang camera ko no? The camera mga kapatid will monitor your emotions. No? Kahit yung nararamdaman mo. No? 'Di ba? Alam nyo naman, no? Iba ang heartbeat sa mga natatakot at iba ang heartbeat, iba ang pintig ng puso sa mga hindi takot. Kaya nga may tinatawag tayong lie detection, no? Yung sa mga court, may tinatawag na lie detection. Kasi nag-iiba kasi ang temperature ng tao at ang pintig ng puso niya at mahagip yan sa camera. Uy, iba pa. Mabilis ang pintig ng puso ng taong ito. May gagawin ito. No? May gagawin itong hindi kaaya-aya. So, ifo-focus agad yung attention ng camera doon sa iyo. Are you following mga kapatid? Kasi nga, ang sabi ng Zolos mga kapatid, kahit behavior mo, kahit paghawak mo na sa cellphone mo, yung cellphone natin mga kapatid, will detect our emotions. Alam ng cellphone natin, nagagalit ka, recorded ito mga kapatid. Kaya nga, no? Kaya nga, may mga tinatawag na restrict, no? Restrict. Agad ma-restrict ang FB. Kasi nga, nadidetect tayo mga kapatid. So, pray for me na hindi ako madidetect ng kaaway, maging invisible ako at magiging unhearable ako sa kanya mga kapatid. So, kahit yung emotions mo kapatid, no? Kasali yan sa tinatawag na score or grading score. Are you following mga kapatid? No? Are you following? Nakukuha nyo ba ang ibig kong sabihin mga kapatid? So kahit emotion mo, pag na-detect yan ng cellphone mo, galit. Kaya mga kapatid, punta ka sa downtown. Let's say for example, sa downtown ka, no? Nag-shopping ka at nag-cross the pedestrian ka, ang daming kamera dyan. Makikita ang mga heartbeat, heart rate, respiratory rate, blood pressure. Makikita lahat. No? Kung may gagawin kang kahit behavior mo, kahit the way you act, mga kapatid, behavior lang yan. No? Kahit behavior mo, kaya na i-rate na may gagawin ka talaga. So, para sa atin, para sa iba na hindi ito alam, hindi awaken, mga bulag, para sa kanila maganda ito kasi nga magkakaroon ng peace and security. Totoo naman yan. Pero mga kapatid, ang pinakamalaking aspeto talaga is yung wala ka ng privacy at control citizen ka na. Under surveillance ka na kapatid. So, may mga laws doon, no? Unahin lang natin sa tinatawag na sa Czech Republic, no? Sa Czech Republic, mga kapatid, may mga tinatawag na plus minus, no? Ito, example lang, no? So, ito ang mga katangian ng credit system. Kung masunurin ka sa gobyerno, masunurin ka sa mga laws, masunurin ka sa mga mandatory, masunurin ka, tataas ang tinatawag na increase social credit mo. May plus ka, no? Plus ka, hindi ka mai-evict. Are you following mga kapatid? Ito sa China, ito mga kapatid. Sa Inchik ito. No? No. Pag magsabi ka ng bad, mag-mention ka lang sa name ni, for example, ito talagang pamahalaan ni Xi Jinping. Pag sabi mo na si, so madidetect agad ng cellphone, automatic bababa agad ang ang credit score mo. Bababa at makukunan yung GCash mo. Automatic deduction yan. So the moment you submit to the BIS system, tataas ng tataas ang tinatawag na
Oh, kaya pala noon madalas akong rest, no? Ma-rest. Pag may comment ako against daw sa kanila, o kaya nga may sinasabing mga standard ngayon sa nitong Lulomets. Kasi nga, kasali na yan sa tinatawag na social credit. Itong nangyayari na mga restriction sa atin, no, against community standard. Kasali na yan mga kapatid sa tinatawag kasi nga nag-negative tayo. So may mga tao din na negative din ang kanilang no credit score. Ito po. No? Oh. So mababa ang kanilang credit score mga kapatid, negative 100 million ba ito? Negative 16,000. So may mga ganyan mga kapatid, may category, grading system talaga. No, grading system na ang tao para talagang nasa bahay ni Kuya mga kapatid. So may mga certain laws diyan, nakaatang diyan. No, including sa mga sasakyan mo, including sa ikaw mismo, sa tao at sa sasakyan, lahat ng carbon. Kaya nga may tinatawag na carbon credit system. No, pag hindi din makapasa, another na naman yan mga kapatid. No, are you following? For example, dito sa London ito mga kapatid na credit na na carbon allowance sa UK, may tinatawag na punishment sila. No? Pag nasa city ka sa United Kingdom ito mga kapatid. So sa carbon allowance naman ito. No, basahin natin. So dito mga kapatid, makikita mo ang punishment nila can lead to denial of license. Oh, imagine. Wala ka ng lisensya, hindi ka na makapag-travel. No, pwedeng i-deny ang license mo kung hindi ka na-submit. Permit. Denial of license permits an access to some social services. Hindi na ka na makapunta sa mga social services like ano bang mga social services natin, mga dito sa Pilipinas, mga GSIS, SSS, Pag-ibig, no? Sabi pa dito, exclusion from booking flights or high-speed train ticket. No? Hindi ka makakasakay sa kanilang mga bullet train dyan. So, kapatid, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo, mag-travel ka. Exclusion. Ano bang exclusion? From booking flights. Kahit na pag-book ng flights, mga kapatid, ito na po. No? Ito na po. Hindi ka na makapag-travel. No? Kaya nga, sabi ko, yung lahat ng nasa first world country, magsiuwian na kayo dito. Kasi sa inyo talaga ito magsisimula. So, baka hindi na kayo, ma-permanent lockdown na kayo dyan. Yung following mga kapatid. Tapos less access to credit, no? Mga credit diyan, mga credit cards na 'yan, hindi ka na ma-approve, hindi ka na pare-renewin. No? Ano pa? Restrict access to public service. No? Public service, hindi ka maka-access. Let's say for example dito sa amin sa Davao, hindi na tayo ma-admit kung magkasakit ka. Hindi ka na ma-admit. Uy, bakit? Low pala ang tinatawag na credit score mo sa carbon credit system at saka sa social credit system mo. So, hindi ka na. Hindi ka na. No? No, mag-herbal ka na lang mga kapatid. Herbal na tayo. Sabi dito, no, ineligibility for government jobs. O, ito na. No, ineligibility of government job. Siguro, dito sa Davao, dito nga sa amin, no, tinatanggal ng mga nasa gobyerno, tinatanggal nila pag hindi ka nagpabakulam. Oh. Kaya nga, isali yan sa tinatawag na card, na credit system, para talaga ma-force talaga ang bawat isa na magtanggap na lang kasi nga, ineligible ka na. No? Are you following? No access to private school. Oh. Public shaming. Ito ang mas matindi, kapatid. Ito ang mas matindi na talagang brutal. No?
No? Sa London ito ha. Oh. Sa London ito, hindi ito sa Inchik ha. Sa UK ito. But dito, nagsabi dito, public shaming. Okay? Exposure either online or on TV screens in public spaces of the names, photos, and ID number and blacklisted citizen, phone, dial tones mandated by authority that inform people that they are calling a dishonest debtor. Ito po ang mangyayari mga kapatid. Yung mga big screen dyan sa Davao, makikita mo ang mukha dyan. Yung mga LED dyan. Makikita mo ang mga mukha. Pwede nang i-public shaming mga kapatid. Ay, following? Ito mga kapatid ang matindi. Sa UK yan. Okay? Sa carbon allowance lang yan ha. Punishment. May mga punishment na. Ganyan katindi. Kaya nga mapupush ka kapatid. Are you following? No? Are you following mga kapatid? Please comment mga kapatid para mabasa din ng ating mga kababayan kung ano ang mga pananaw mo nito na ating topic. Ano pa? Doon din sa kanila mga kapatid, sa Inchik Republic mga kapatid, no? May mga ano din sila, punishment. Ito sa London pa rin ito sa carbon, no? Sa carbon. Sa London, sa Ulis, no? No? Sabi dito, polluting cars will have to pay extra to enter Ulis. Cars, vans, and motorbikes to pay 12.50 euro pound. Buses, no? May mga tinatawag ng ano? Kahit mga sasakyan mga kapatid. Ito sa London, ito. Doon tayo sa ano, Inchik Republic, yon ang matindi talaga. Doon tayo sa Inchik Republic mga kapatid. Doon tayo sa Inchik Republic. No? You following mga kapatid? So talagang ano ito? Ito ang pinakamatindi din. Social credit system ng Inchik Department. Makikita natin dito. May reward sila pag high score ka. Dito mga kapatid, makikita mo. Pag high score benefits ka, yung submissive ka sa pamalaan, sa kanilang pamamalakad. No? High score benefits, may discount ka, discounted ka, yung electricity bill savings mo, no? Exclusive event invitation, may mga invitation ka pa, at speedy travel documentation. So may tinatawag talaga na favoritism na ito mga kapatid. In favor talaga ang mga mataas ng score. Pero, sa mga ano mga kapatid, sa mga blacklisted mga kapatid, ito. No? May tinatawag na ito ang mga punishment nila mga kapatid. Ban from buying transportation tickets. So same pa rin doon sa UK. No? Ban from buying transportation ticket. Slower internet speed. Susugiin ka mga kapatid. Kaya nga, yung mga mahilig sa internet, hindi pa nakagit over, yung mga, lalo na yung mga, online games, at saka yung mga online pasugal. No, kailangan talaga yan mabilisan. Yung mga ML dyan, mga hilig mag-ML. Babaw talaga sa sistema. Kasi nga, pag mababa ang kanilang internet, hindi na sila makapag-ML. Hindi sila mapag-online games. Itong mga youth, itong mga anak nyo, mga kapatid. Kaya nga, pagsabihan nyo na mga anak nyo na stop the ML games. Kasi nga, baka yan ang dahilan. Pag mag-slow ang kanilang internet, yan ang dahilan na mag-receive na lang sila sa bakulam.
Kasi mas mabilis ang internet sa mga nakabakulam. Are you following, mga kapatid? Restricted access to good school. Oh. Ano bang mga good school dito? Mga high-end school. Pagbaba sa yung credit system mo, hindi ka makapag-enroll doon. Kahit pets mo nga will be removed from you. Oh no. Kahit pets mo, frozen accounts. Oh, ito na. Pag milyonaryo ka at mababa ang ang credit score mo, pwedeng kukunin ng government ang pera mo. Oh, kaya nga si Jack Ma, mga kapatid, na missing si Jack Ma sa Alibaba kasi bumaba ang tinatawag na credit score niya kahit na mayaman siya. So ito talaga, mga kapatid, walang mayaman dito. Pagbaba ang credit score mo, ma-freeze ang account mo, bugha ka. No? Same pa rin, mga kapatid, sa yung pinakita ko kanina, no? May public shaming pa rin sila. Pictures, name, and ID display on the billboards. Ito pa mga billboards pa ilagay. At saka sa mga social media din, sa mga public social media, din. Are you following, mga kapatid? Ha? No, si Antichrist na ang naghahari ngayon sa mundo, mga kapatid. No? O, ito pa, hindi ka makaloan. Ang credit card mo. No, hindi ka makakatravel ng plane, train, hotel. So, hindi ka nagtataka, mga kapatid, na this is happening all over the world kasi nga one language, sabi nga sa Daniel, no? Daniel 3:7. Bad records. Okay? Kahit family mo hindi na makapagbanding. Okay, nagpabakulam ka nga pero mababa naman ang tinatawag na credit score mo, nagpabakulam ka. May mga bakulam pang series na bakulam, re-receive ka para lang tataas ang credit score mo. Kasi maraming talagang iban sa iyo, mga kapatid. Are you following? No? Gising na ba ang lahat? Mga kapatid? Gising na ba lahat? So, mga kapatid, ito na talaga. No? Choking time na ito. Are you following, mga kapatid? Choking time ito. There is Big Brother who are watching over us. No? There is Big Brother watching over us. Makita mo naman ang kanilang mga sign, no? Gaya nito, mga cards nila. No? Mga cards nila, carbon allowance cards. C, akala mo carbon yan. No. C stands for control, not carbon. O, kita mo ang mga all-seeing eye, mga circle. Ang mga circle sa mga cards na ito. Mga speak about the eye. The all-seeing eye. No? Ano bang yung all-seeing eye? Ito po, the all-seeing eye. Ito po yan. The all-seeing eye. No? Ito po yan. Kita mo ang mga signs nila, circle, sa Zolos circle, yung sinasabi kong Zolos, mga kapatid, kaya kahit behavior mo, makikita, madamdaman, the moment na maghawak ka sa cellphone mo, mahagip ka sa camera, kahit behavior mo, mararamdaman, kapatid, na may sinabi ka, o may iba ang behavior mo, kasi nga, no, hindi lang boses. Ito po. Ito ang nag-ano sa atin sa ating SIM registration natin, ang Solos. Sabi dito, your biometric data information about your physical characteristic such as your face, voice, and other physical feature, your behavioral data. Ano yung behavioral data, mga kapatid? Yung behavior mo. Kasi nga, ang tao kapag galit, no, tumataas ang heart rate, tumataas ang blood pressure,
pagalit ka, no? Lalo pat dumidilat ang mata mo. So, behavioral. Kagaya nito, lumakas ang boses ko, madidetect yan ng cellphone ko. Pag na-approve na itong law na ito, kasi hindi pa masyadong approve ito sa Pilipinas, kasi niluluto pa, hindi pa naluto ang sinaing nila. Pero pag ma-approve ito, mga kapatid, kahit behavioral, kasi yung sa paghawak pa lang natin sa cellphone natin, may energy na takot ito, may ano ito, kabado ito. Malalaman nila, mga kapatid. Your behavior, sabi dito, collect from your mobile device. Tingnan nyo. No? Tingnan nyo. Sabi dito. Your behavioral data is information about your behavior that we collect from your mobile device. Hindi pa masyado itong na-implement sa atin kasi nga hindi pa ito na totally accepted o wala pa talagang law. Pero pag mag-take effect ito, mga kapatid, kahit paghawak mo sa cellphone mo, kaya nga darating ang panahon, mga kapatid, hindi na talaga ako makapag-live. Kaya sinishare ko ito lahat na nalalaman ko hanggang sa tsugiin ako. No, hindi na talaga. Kasi nga, kahit behavioral ko, behavior collects from your mobile device such as the way you type. The way you type. Mababasa yan sa system nitong Solos na to. Itong Solos. Ito, yung nag-SIM registered sa atin. Kaya nga, maraming tinatawag na fact checker ngayon. May tinatawag na restriction ngayon. Kasi nito, si Solos, makes it simple to be known, trusted, safe, and this digital world with use of biometrics to answer the question, who are you? Who this by transforming your face, eyes, voice, how you act into a digital identity. Mga kapatid, nandito na tayo sa huling mga araw. Are you following? So itong si Solos, ito ang magsumbong. Your cellphone, mga kapatid, is your enemy. Okay? Your cellphone is now your enemy, mga kapatid. Kala mo, yung cellphone natin is our friend. Kaya nga may nilagay ako dito. Basa. No? Basa, mga kapatid. The cellphone you are holding is the weapon against you. Ang cellphone natin, mga kapatid, will be a weapon against us. Are you following? Now, the cellphone you are holding is the one who marites you to the government. Ang cellphone mo ang lalaglag sa iyo sa huling mga araw, mga kapatid. Magiging weapon ang cellphone mo against you. Siya ang all-seeing eye. Amen? Are you following? Ito ang cellphone mo, ang all-seeing eye, mga kapatid. Si Big Brother is watching through your cellphone. Are you following? Are you following, mga kapatid? Sabi ka ngayon, malayo pa man yan mangyari sa atin. Hindi ito malayo, mga kapatid. Bakit? Dahil dito. Please read. No? Dahil dito. Palihog kog basa, mga kapatid. Palihog kog basa. No? From Incheck will put the Philippines into a virtual death bondage if allowed to proceed. Ito po, $167 billion ang utang ng ating pamalaan ng Incheck. And this is the one way of Incheck na mag-submit ang country kasi may utang nga tayo.
Sabi nga ng Proverbs, no? Slave ang nangungutang sa inutangan. China loans pushing the world's poorest country to brink of collapse. So, hindi na ito malayo, kapatid. Kasi nga, malaki ang utang natin. Are you following? Are you following, mga kapatid? Are you following, mga kapatid? Sana nakuha nyo, mga kapatid. Hindi malayo na ang ating nation ay mag-submit talaga kasi nga sa laki naman ang utang natin. No, malaki ang utang natin, mga kapatid. Malaki ang utang natin. So the system, no, kaya pag uwi ko, wala nang kwenta ang cellphone ko kasi SIM hindi na ma-registered. Totoo yan. Your cellphone will be a weapon against you. Your cellphone is watching over you, mga kapatid. So yung cellphone ang magsasabi, uy, na-detect ang carbon, uy, nagsiga ka, uy, nag-dirty kitchen ka, na-detect ng cellphone mo ang carbon allowance, control allowance, na-detect ang mga usok, uy, nag-ano ka ng basura, bababa ang social credit, carbon social credit mo. May mga silingan, mga kapitbahay kayo, magsasabi, uy, may hindi mga bakulam yan dyan, oh. So, tataas ang kanyang credit system. Ikaw, puntahan ka dito, bilangguin ka. You are in jail. Okay? You following, mga kapatid? At ito pa, mga kapatid, may babalita ako sa inyo. Grabe na talaga ka-wicked. Kung ang bakula, mga kapatid, hindi totoo. Oh. Ito, oh, sa Canada. Oh, basa. Canada begins euthanizing bakulam injured citizen. Oh. Ano ba yung euthanizing? It a mercy killing. Legal na patayin ka doon pag nabakulam ka at na-injury ka. Oh, kagaya sa nangyari ni ano. Sino ba yung bago na natsugi ngayon sa bakulam? Si yung mama ni Andy Eigenman. No? Titirahin ka na. At totoo ito na news, mga kapatid, hindi ito basta-basta na news kasi may ano tayo, follower tayo from Canada na nagsasabi sa atin na, Pastor, totoo talaga na pinapatay or euthanize na ang mga ano, ang mga injured bakulam dito, pinagdidido na sila ng government. At saka dito, mga kapatid, sabi niya, totoo talaga, Pastor. Ito ang unang nadido ni Trudeau, which is ang president ng Canada. Trudeau regime has ordered hospital to begin sugi the members of the public who have been injured by bakulam. Sabi ng ating kababayan doon sa Canada, sabi siya, totoo yan, Pastor, na Kaylee Pollack, a 37-year-old mother from Ontario, became the first victim of new policy after she became paralyzed from the neck down following receiving the modern Bull shot. No, siya ang first, mga kapatid. Oh, kaya kayong mga bakulam dyan, akala nyo may tinatawag na kayong special, no? Special attention, special treatment. Pero ito pala, mga kapatid, no? Ito pala ay tinutsugi na ng gobyerno mismo ng Canada. Sino man ang ma-injured, pwede nilang palabasin, mga kapatid, pagkaaway ka ng gobyerno, pagkaaway ka ng kanilang pamahalaan, tapos bakunado ka, pwede nila, mga kapatid, pwede nilang gawin na i-charge nila na na-injured ka para i-euthanize ka.
Euthanize ka agad. Walang crime of humanity yun. So kaya nga, genocide ito mga kapatid. Genocide talaga ito. Hitler talaga ito. Are you following mga kapatid? Hitler talaga ito. Okay na patayin. So sabi nga ng ating kasamahan, nag-follow sa atin, no, totoo yan, pastor, totoo yan. Taga-Canada siya. Oh. Ha? Ano ba yung euthanizing? Ididido ka na. Ididido ka na. Ano? So all over the world ito mga kapatid, hindi lang ito sa Canada, hindi lang ito sa Canada, all over the world. Kahit si Russian, si Putin nga, sabi niya, no? Sabi ni, si Russian Putin, BP, no, alam niyo si BP, to make Russia a digital concentration camp with QR code handcuffs. Oh. All over the world na talaga ito mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, kaya nga, paulit-ulit ko itong sinabi mga kapatid, sa mga kababayan natin, sa mga kababayan natin, na nandyan sa first world country, kung ano talaga kayo kapatid, no? Kung magmatigasan talaga kayo dyan, kasi ayaw nyong umalis mga kapatid, nako, madadamay ka kapatid. No, alis na kayo dyan, habang maaga pa. No, ito, nakakabahala ito na balita, mga kapatid. Nakakabahala ito na balita. Akala natin si Trudeau mabait. No? Ang Antikristo kasi mga kapatid, hindi yung may sungay ang purma niya. Talagang mabait, malumanay magsalita. Pero dididuin ka pala. Tsutsugiin ka pala mga kapatid. Kaya nga sa mga first world country, uwi na kayo dito sa Pilipinas, mga Pilipino dyan, mga awikin dyan, uwi na kayo dito sa Pilipinas. Huwag kayong magtagal dyan. Kasi dyan magsisimula itong diduan na ito. Okay, are you following mga kapatid? Dyan talaga magsisimula ang diduan. No, sabi ni Sis Bing, wala kaming wifi sa bahay, kaya kamag-anak ko lang alam sa agenda, halos sila ay may tuklaw. Sinabihan ko sila, huwag magpatuklaw, magpa-same reg. Ayaw maniwala. Ayaw sila tuklaw. Okay? Kaya umuwi na lang. Walang kwentang cellphone ko. SIM registered. Ako po, walang SIM connect lang sa wifi. Okay? Jesus. Sabi dito, sabi nito ni marami, no? Basahin nyo na lang. Coming very soon din yan sa atin. Oh, yes. Coming very soon. Jesus love you, Pastor. Matapang na sundalo ni Kristo. Silyuhan ka, Pastor, ng hamiling dugo. Salamat po, Psalm 91. Oh, salamat sa mga nagko-comment sa atin. Mga kapatid, no? Talagang nandito na. Talagang makikita na natin at mararamdaman ng bawat isa sa buong mundo ang tinatawag ng kamandag o ng kuko ni Antikristo. No? Ang kamandag at ang kuko ni Antikristo. No? Sabi ni itong mga comment, basahin ko. Sa bundok titira tayong mga hindi tuklam po, Pastor. Masarap ang kamuti. Praise God, masarap ang kamuti. Amen. Yes, masarap yan. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, bawas-bawasan nyo ng mga fast food na yan. Balik na kayo sa basic na mga pagkain kasi dyan kayo matsusugi. Lang kayo dahil inaasam-asam nyo na ang fast food.
Magpaano na lang ako. Mark na lang ako. Amen. Amen. So, basahin nyo na lang mga kapatid. So, tomorrow, another na naman ang ating pasabog about social credit system, about itong tinatawag na trap. No? May gagawin talang trap o tinatawag na the mouse trap. No? Iano ko sa inyo mga kapatid, itong mouse trap na talagang bibigay at bibigay talaga ang kasi may tinatawag tayong pre-tribulation, tribulation, mid-tribulation. No, may tinatawag tayo. So, this is stages of tribulation. The first stage, the second stage, no? And then the rapture. Okay? So, actually, damang-dama na sa ibang bansa. May mga sa atin from UK, Canada, nagsasabi talaga sila, totoo yung mga sinasabi mo, pastor. Totoo yan lahat. Nangyayari dito sa amin, pastor. Ito na talaga. Kaya nga sabi nila, mga awaken ito, mga ano ito, na mga tao, alam na nila, uuwi na sila sa Pilipinas. Uuwi na sila. No? Sabi nila, by this 2024, hindi nila paabutin ng 2025. Kailangan makauwi na sila. So, kayong nasa first world country, mga kapatid, uwi na kayo. No? Huwag na kayong mahuhumaling dyan. Naku po, Suduman, Gomora yan. Tsutsugiin kayo ng mga K5 robot na yung pinakita sa NYPD police na gumagala. Yung mga dog scanning robot. At saka yung cellphone mo. At saka yung mga CCTV na naka-install. Tsutsugiin kayo lahat dyan, mga kapatid. Buti dito sa Pilipinas, may lupa ka kahit kunti, makapagtanim ka, makapaghingi ka ng malunggay, makapaghingi ka ng talbos ng kamuti, buhay ka pa rin. Now, ngayon, pag nandyan ka sa Italy, UK, Canada, sa mga first world country, saan ka man manghingi ng talbos ng kamuti doon? Saan ka man manghingi ng malunggay doon? Hindi ka makapaghingi doon kasi walang taniman doon. Simentado lahat. Ang gagawin mo doon, okay lang ug may kakilala ka na may bundok doon. Mag-freeze din. Wala din pagkain pag during snow time. Ano na yan? Talagang sasubmit ka. Talagang wala kang magawa. Lalo't lahat na may mga anak ka, iyak ng iyak dyan. Talagang wala kang magagawa kundi magpaturo ka na lang. Are you following, mga kapatid? So para sa kanila, ang turok ay tanggap-tanggap lang. Bakit pinapatay na nila ngayon? Dinido-hido na ng mga presidente pag ano ka sa turok. Kung hindi ito totoo ang sinasabi natin. Hoy, maggising kayo. Ha? Naiinis na kayo sa mga tulog-tulugan ng mga tao dito. No? So mga pastor, lalo na itong mga pastor na ito, palagi na lang prosperity gospel. Minsan naiinis ako, mga kapatid. No? Mga pastors, no? Hindi pa, tulog pa rin. Tanghaling tapat na. Hindi pa nagwa-warn sa kanilang mga kawan. Ako po, marami talagang malalagas na mga Christian. Okay? Mga kapatid, uwi na kayo. No? Magsiuwi na kayo. No? Yung sa mga, tama na yang pera, hindi nyo mahakot ang pera ng buong sanlibutan. No, uwi na kayo. Yung mga nasa Canada, nasa Italy, Japan, first world country, mga kapatid, palagi ko itong sinasabi, habang maaga pa. No, kasi, no, ang gobyerno mismo ang tsutsugi. Ito, mga kapatid, yung injured back citizen lang ang sinutsugi nila. Ito ay nagbabadya na yung mga hindi magpabak, tsutsugiin na naman, euthanizing. Mercy tsugi. Legalize yan, mga kapatid, kasi gobyerno yan. Kaya nga, yung panahon ni
Hitler na ginawa sa 6 million Jews sa Germany during the Holocaust, European Jews, sinutsugi sa gas chamber, 6 million Jews at 5 million, no? At 5 million na, ipakita ko sa inyo, be. Kunti lang. No? Sinutsugi ni Hitler, mga kapatid, ang 6 million European Jews at 5 million Soviet war prisoners, the total of 11 million ang sinusugi ni Hitler. Are you following? Imagine. Nairis ko na pala ang picture. No? Sinusugi ni Hitler, mga kapatid. Ang 11 million. Imagine 11 million. Pero legal yan lahat kasi naka-law yan. Dito pala. During the Holocaust, mga kapatid. The Holocaust was Nazis, German, deliberate, organized, state-sponsored. Ano ba yung state-sponsored? Itong ginawa ni Trudeau na mercy killing ang mga tao, ito ay tinatawag na state-sponsored. Legal. Kasi law. Ito ang nangyayari sa Germany. Organized state-sponsored persecution and machine-like murder of approximately 6 million European Jews and at least 5 million Soviet prisoners of war. Romani, Jehovah Witnesses, homosexual, and other victims. Iman mo, anak? So, kung makikita natin itong ginawa ni Trudeau, same pa rin yan. State-sponsored killing pa rin yan. Are you following, mga kapatid? State-sponsored pa rin yan, mga kapatid. Sana, kapatid, gising na kayo. Sana, kapatid, hindi kayo tulog. No? Sana, kapatid, i-share nyo ito. Sana, kapatid, itag nyo yung friends nyo. Nang magising sila, mga kapatid, sa ginagawa ng ating kaaway nitong mga huli at plano ng kaaway. Kasi pag alam mo ang plano ng kaaway, mga kapatid, hindi ka talaga basta-basta malinla. Are you following, mga kapatid? That's why, ang ginagawa kong ngayon, kapatid, araw-araw nagwa-warn tayo. Kasi nga, we are running out of time. Maybe, gaganyanin din tayo ng lolomets. Okay? Mga kapatid, so dito na lang ako ngayon. As of now, I will pray for you kasi kakain muna ako ng kamote. Ituloy ko ang pagkain ko ng kamote. God bless sa inyo, mga kapatid. See you tomorrow. See you mamaya, 10 p.m. ng gabi. Ang live natin, 10 a.m. at 10 p.m. ng gabi. God bless you. May the Lord bless you and protect you. May the Lord shine His face upon you. And may the Lord be gracious to you. Shalom, shalom, shalom. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.